Hello guys, gusto ko lang pong mag-update sa inyo guys para at least alam nyo po yung mga nangyayari para hindi nyo na po hanapin yung ibang member na hindi nyo po makikita sa mga film namin. Ayan, para po malaman nyo kasi minsan pag nagla-live kami, hinahanap nyo si ganto, hinahanap nyo si ganyan, ayan. Para po hindi nyo na po sila hanapin. Wala na po sa grupo namin si Samuel. Ayan, opo. Wala na po si Samuel, si Ate Angel nyo, si Ate Angge. Ayan, wala na rin po si Ate Angge. Sino pa ba ang wala na? Sino pa ba? Umalis na po sila sa grupo dahil siguro syempre napagod na rin. Kasi hindi po talaga biro maging isang content creator. Minsan magsisimula po kami ng 2:00 ng hapon. Minsan hindi pala, bihira na mapagsimula ng 2:00. Minsan 3 p.m. to 4 p.m. Matatapos po kami yan 11 p.m. 12:00 pag medyo mahaba-haba pa po yung namin, yung sinakailangan namin, maabot po kami 2:00. Kaya yung pagod, siguro hindi mo rin masisisi na siguro mga napagod na. At saka isa pa, bihira po kasi kami magkaroon ng day off. Kasi pansin nyo po, 'di ba, ang iikli na ng mga ginagawa namin na mga short film, yung mga scene namin minsan nagrereklamo yung iba. Maikli daw, mas mahaba daw yung nakaraan. Pero kahit naman po wala yung nakaraan, ganun pa rin po yung haba nung film na nagawa namin kasi yun lang po yung na-shoot namin, guys. Para hindi nyo na po hanapin yung mga member na hindi nyo na makikita sa film namin. Ayan. Ulitin ko po, wala na po si Ate Angel nyo, wala na po si Samuel, sila Ate Angge. Ayan. Hindi nyo na po sila makikita sa film namin. Ayan. Para po hindi nyo na hanapin. Kung sino lang po yung makikita nyo ngayon na lalabas is yun po yung palagi naming mga kasama. At saka yun lang din po yung nagtagal. Sa team po kasi namin, required po na magsimba ka every Sunday. Kahit saang church, kahit anong religion mo, kahit anong tawag dito, kahit ano ka pa, kahit Muslim ka pa, kahit Iglesia ni Cristo, Catholic, born again Christian, okay lang po yun, magsimba ka sa church mo. Required po yun sa amin. Pero syempre, yung iba po kasi ayaw po talaga nilang magsimba. Bakit? Bakit ko siya nire-required? Kaya nire-record ko po na magsimba ang bawat member para po mag-grow sila as a person. Kasi minsan po sa isang team, nagkakaroon sila ng tampuhan, nag-aaway-away. Yun po yung na-experience ko ngayon. Kaya medyo na-stress po ako. Kaya hindi rin ako nakakagawa ng maayos na story. Yung story na dapat na napapaganda ko, hindi ko po siya mapaganda kasi dahil doon. Dahil po sa stress. Ayan. Na mas inuuna ko pong ayusin yung problema ng grupo bago po ako magawa ng story. Kaya ang nangyayari, napopokus po yung attention ko sa pag-ayos ng grupo kaysa sa paggagawa ng mas magandang story para ma-improve yung story. Kaya hindi ko po na-improve yung mga story namin. Pasensya na po sa mga naghahanap na mga fans. Ang member na lang po namin ngayon ay sina Ate Lyra, Kuya Robinyo, si Kadulong, si Sky, si Valerie. Ayan, yun na lang po. Tsaka si Lyra, syempre. Ayun. Tapos yung mga extra po namin, yung mga madalas po namin nakakasama, yan sina Coco, sina RJ, yan, at sina Curty, mas marami pa pong iba. Yan, mas marami naman pong masisipag. At saka gano'n lang po talaga sa isang grupo. Minsan may susuko talaga pagka hindi na kinaya. Pero pinapangako po namin na mas i-improve pa po namin yung mga ginagawa namin para sa inyo. At pasensya na po kung madalas maikli po yung content na naipopost namin. Ayan, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin. At sana po hindi nyo na po hanapin yung mga member na nawala na kasi sumuko na. Kasi, explain ko lang po sa inyo guys, siguro, mahirap lang siguro talagang baguhin ang isang tao na ayaw magbago para sa sarili nila. Mahirap baguhin yung mga tao na mahirap dalhin yung mga tao sa mabuting sitwasyon kung ayaw sila mismo sa sarili nila, ayaw nila. Yun lang po siguro yung masasabi ko. Kasi po ako bilang leader po nila at bilang director, kaya ko po sila dinadala sa church para maayos po yung mga buhay nila. Kasi mga bata pa sila, gusto ko impluwensyahan sila ng maganda. Gusto ko
maging mabuting tao sila at para din syempre mag-grow sila sa person para sa grupo nila, hindi na sila nag-aaway-away, matuto silang magpasensyahan, matuto silang intindihin ng isa't isa. Pero dahil nga po mga ayaw nilang magsimba at yun nangyayari, madalas sila nag-aaway, tapos madalas bisyo, inom, yosi, ay madalas yung ano nila vape. Yun, medyo hindi na rin po kasi nakakatulong. Kasi ako po, may pamilya na po ako. Meron po akong asawa at 2 baby. May 2 po akong baby. So, nakakalanghap po sila ng mga usok na galing sa mga vape. Which is, makakasama po sa mga bata. At syempre, kahit hindi ka naman bata, pagka naging second-hand smoker ka, alam naman po natin yun na mas malala yung effect pagka second-hand smoker ka. Yun lamang po. Kaya, at sana maintindihan nyo po ako kung bakit nawala na po yung mga member na baka sakali ay hanapin nyo. At saka syempre, ayoko sa grupo ko na palaging may nagsisinungaling kasi madalas nagkakaroon tayo ng problema dahil din mismo sa atin kung madalas ka nagsisinungaling, natural, madalas ka magkakaroon ng problema. Kung itatago mo palagi yung mga ginagawa mo, like pag-iinom mo or pag-uwi mo ng umaga, then ipapalusot, minsan kasi ipapalusot mo na nasa shoot ka pero yun pala nasa inuman ka. Ako din po napapahamak sa akin po sila hinahanap ng mga magulang nila. At syempre, ako yung napapasama, ako yung napapahamak. Kaya gusto ko po sana yung mga makuha kong member ay yung mga matitino, yung kung may mali man sa'yo, yung handa ka magbago para sa sarili mo. Hindi naman para sa akin yun para sa'yo. Para mag-grow ka as a person. At syempre, malay natin, pag sumikat ka, diba, at least professional ka na. Marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Kasi ako guys, aaminin ko sa inyo, mahigpit talaga akong direktor. Sa totoo lang. Sa likod po ng camera, sa mga nakikita nyong saya sa amin, sa mga nakikita nyong mga short film namin, mahigpit po talaga ako. Minsan nasisigawan ko sila, nagagalit ako. Let's say for example, ang call time namin ay 2 p.m. Tapos minsan nagdadatingan sila 4 p.m. Tapos nakapagsimula na kami noon. Siyempre, mga 4:35 kasi nga naghihintayan pa. Hinihintay namin yung iba na makadating. Ganun po ang nangyayari. Kaya ngayon, ang gagawin ko, baka maghanap na lang ako ng ibang member na pwedeng ipalit sa kanila. Kaya ikaw, kung 18 years old, pataas ka at kaya ng oras mo na mag-shoot ng 2 p.m. hanggang gabi, mag-PM ka lang dito sa akin. Pwede kitang isali, siguro, sa ganun. Pero bago po kami magsali, ine-extra po muna namin ng 1 week. Tinitingnan ko kung masipag talaga. Sana walang attitude. At saka sana yung pag may shoot, hindi umaalis. At sana pag magiging busy ka or kumari nag-aaral ka, pag magiging busy ka, magpapaalam ka sa akin. Kuya, bukas may may exam kami. Kuya, may project po kami bukas. Pwede yun sa akin, valid na valid. Ang first priority natin is yung pag-aaral. Pero kailangan pa rin mag-a-update ka sa akin. At saka syempre, yung hindi ka masilip sa pera. Yung pera kasi given na yan Pero pagka kasi palaging nag-shoot na tayo ganito ganyan, ano sahod natin, magkano yung sahod natin. Guys, ang pagiging content creator dapat nasa puso. Dapat sinisipagan mo. Bonus na lang yung pera. Automatic naman kasi yan Magkakapera ka dyan pag sumikat ka na. Pag sinipagan mo. Ganun sa pagko-content. Nakapagod, nakakuyat, pero pag puro pera at walang sipag, pasensya na. Yun lang. Kailangan ko lang naman kasi yung nagpapaalam. Minsan kasi, ang nagiging problema ko sa mga member ko ay minsan mawawala. May shoot na pero wala sila, hindi nagpapaalam. Diba? Wala akong alam kung nasan sila, kung pupunta ba sila. Siyempre ako bilang director, binubuo ko po yung storya Madaling araw pa lang, nag-iisip na ako na mangyayari kinabukasan. Binubuo ko na po yung mga scene. Tapos, siyempre, stress sa akin yun pagka oras na lang shoot. Tapos wala yung mga artista na kailangan ko. Wala yung gagana para dun sa scene na binuo ko. Struggle para sa akin. Pero sana maintindihan nyo ako kung bakit nawala na po yung mga member na yon. Yun po. Hindi naman po ako galit sa kanila guys. Hindi ako galit sa kanila kasi marunong po akong tumanggap na kung hindi sila para sa grupo ko,
ay hindi sila para sa grupo ko. Baka para sa ibang bagay sila. Pero palagi po nating tandaan, ang success ay dapat pinaghihirapan, hindi yan dadating ng kusa. Yan, yun lang po. This is Sir Jex po. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa amin. Sa pag-share po ng mga video namin. Maraming salamat po. Ayan. Sana po naintindihan niyo po yung paliwanag ko. At kung may katanungan pa po kayo, pwede po kayo mag-PM dito sa page ko. Ayan. This is Sir Jex. Maraming salamat po sa inyo guys.